Hello to all our viewers from the Philippines and all over the world. Mga kababayan, tayo po'y nagbabalik para sa isa namang reaksyon sa pagbigay ng mga salaysay ni Asierto sa lower house hearing. And he attended the hearing via Zoom. Bago po tayo magpatuloy, again, I would like to say thank you sa aking mga bagong subscribers. Thank you so much po. Dumarami po ang ating subscribers. At ganun din po sa ating mga followers. Thank you. Marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa aking mga videos. Pag-uusapan po natin ngayon or ang ating tatalakayin ay tungkol nga po sa mga statements. Mahaba yung pong pahayag ni Colonel Eduardo Asierto sa hearing na yan sa lower house. At ito nga po ba ay may katotohanan? Ano pong masasabi nyo? Ano pong opinion nyo dito? Alam po natin na matagal na nagtago si Colonel Asierto dahil pinaniniwalaan niyang may gustong magpapatay sa kanya. And he pointed out na it was the former president of the Republic of the Philippines who wants to see him dead. Yan po ang according to him. So bago ang lahat, kilalanin po natin si Colonel Eduardo Asierto. I know a few things about him. Alam ko po na siya po ay graduate ng PMA in the year 1989. Ano pa ba? Siya po ay naging Chief of Firearms and Licensing po sa PNP. Naging Chief of Firearms and Licensing. And kilala siya sa pagiging veteran anti-drug cop. Siya po ay kinatatakutan ng mga nagtutulak ng mga droga, ng mga lords. Dahil yan po ang trabaho niya, anti-drug cop. Nako, yan po, mabigat ang kanyang katungkulan. So yan po si Colonel Eduardo Asierto. At nagsimula po ang lahat nung, this is according po sa sinabi niya, inilahad niya, nung nagkaroon po sila ng investigasyon, nagkaroon ng operasyon, they found out na itong isang Chinese national na si Michael Yang, nai-involve po siya sa mga iba't ibang illegal na aktibidades dito po sa loob ng bansa. Itong si Michael Yang na sinabi niyang malapit ito kay Duterte. Initially, hindi siya makapaniwala. Initially, hindi niya alam na itong si Michael Yang na to ay close to the president. Pero kalaunan, nalaman niya na ito ay may koneksyon at malapit sa Pangulo at yan ay napatunayan niya. So, pagkatapos ng resulta po ng kanilang pag-iimbestiga at napatunayang itong si Michael Yang na to ay may kinalaman sa droga sa Davao, specifically, gumawa po siya ng report according sa kanya. Gumawa siya ng detailed report at ibinigay niya nga po ito sa mga matataas na may katungkulan sa gobyerno. Nabanggit niya dyan sila Bato de la Rosa, yan, na kung saan ibinigay niya yung kanyang report. At according to him, they did not act on the report that he has submitted. Mabigat po yung akusasyon ni Colonel Asierto laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya na si Digong Duterte ay isang protektor ng mga drug lords sa Pilipinas. Nung malaman niya na si Michael Yang ay may involvement niya sa droga, dito na nagsimula yung kalbaryo ng kanyang buhay na siya ay pinapapatay na according to him. Marami na siyang alam. Kaya gusto siyang ipapatay.
talagang hindi mo po maipagkakaila na malapit ito kay Digong because President Duterte appointed him or he picked him as one of his presidential advisors. Nagpapakita na napakalapit talaga itong Michael Yang na to sa Pangulo. Still, pinili itong Michael Yang na to despite of reports na ito nga ay may involvement sa droga. Unti-unting nahuhubaran ang maskara ng mga sindikato na na-involve dito sa mga pharmacy na yan, sindikato sa mga droga na yan. Nahuhubaran sila ng maskara dahil po sa mga investigasyon ngayon na nangyayari, which is good. If you connect the dots, investigasyon sa Senado tungkol po sa Pogo, investigasyon sa lower house sa AJK about drugs. If you try to connect the dots, yung mga tao po na mga na-involved, bumabalik po ito sa Davao. Mga Chinese nationals na malapit sa dating Presidente Duterte. Ang aligasyon, feel natin na ito ay totoo. Ang war on drugs ni Digong ay peke. Pinagtulong-tulungan si Senator De Lima, pinatahimik si Senator Leila De Lima dahil ayaw nilang may isang nagsasalita. Yung issue po sa pharmacy, puro mga inchik na naman ang mga nandyan. Issue sa droga, puro mga inchik. At ngayon, ang issue sa Pogo, mga inchik na naman. Kaya bumabalik po ito sa Davao. Yung mga tao na malapit kay former President Duterte, they are same people behind yung mga pharmacy na yan. Yung mga pogos na yan. Yung mga drugs na yan. Kung titignan po natin, magkakasama lahat sila. Isa ngang malaking sindikato. Mga kababayan, talagang little by little, talagang nabubuo ang puzzle at lumiliwanag ang lahat. Nakikita po natin dito na may connection nga. It is leading to Davao. Itong mga nakikita natin base sa ebidensya. Dahil may mga kaugnayan itong mga tao na to. Si Michael Yang, alam naman natin, I thought before, ang alam ko si Michael Yang dun lang sa Davao nag-ooperate. Narinig natin sa balita na meron din siyang connection dyan sa mga Pogo, dyan sa Porac, dyan sa Pampanga. Yung mga inchik na to, magkakakilala itong mga ito. They know each other. It looks like meron silang isang common na protector. Marami po mga kalukuhan ang nangyayari sa ating bayan. Maraming mga kalukuhan na ang mga sangay ng gobyerno ay ginagamit. Pinapalusot. Pinapalusot itong mga illegal na bagay na to. Kung paano nangyayari yan. Pero isa lang po ang maliwanag dyan. Dahil may basbas ang taas. Kaya nakakalusot yung mga yan. Kung meron lang po sana tayong leader na talagang seryoso sa mga bagay na to. Serious against drugs. Serious against corruption. Kung may leader lang tayo na seryoso at magpapatupad ng batas, hindi po ito mangyayari sa ating bayan. Ayon po sa mga observers, ayon po sa mga tao, yan po ang pinagsasabi ng mga tao. Na ang gobyerno, ang past administration ay parang isang sindikato. Now, balikan natin si Colonel Asierto. Sa palagay nyo, reliable po ba yan na source? Sa akin po, sa aking palagay,
base sa aking nararamdaman, si Colonel Asierto ay nagsasabi ng totoo. Yan ang aking assessment. Yan ang aking tingin. Pinakinggan ko siya kahit na mahaba yung kanyang mga pahayag. At alam ko na siya ay isang matinong pulis na nagsabi ng katotohanan, at dahil sa katotohanan yan, diyan siya napahamak. Dahil ang kanyang ibinulgar ay isang taong may koneksyon sa droga at malapit sa Pangulo. Kaya siya ay kinagalitan ng Malacanang. Dahil ang taong kanyang ibinulgar ay malapit sa Malacanang, naging membro sa mga advisors ng past administration. Kaya para sa akin, si Colonel Asierto na may detalyadong mga ebidensya, may timeline, ang mga ebidensya na ito ay mga konkretong ebidensya at nagsasabi ng totoo na ang past administration ay nagkakadal na mga taong may mga illegal na aktibidades sa ating bayan. Sinasabi nilang galit sila sa droga, pero ang katotohanan, kaibigan nila mismo. Ang mga malalaking tao na may involvement sa droga. So anong ibig sabihin yan? Panluloko. That is fooling the people under his care. Niloloko nilang taong bayan. Ito ay panluloko sa mga Pilipino. Sasabihin galit sa droga, pero ang mga kaibigan ay mismong mga may involvement sa illegal drugs. Kung kayo ay patuloy pa rin sa pagtatanggol sa past administration, mukhang merong problema sa inyong pag-iisip. Ang isang matinong gobyerno ay hindi pumuprotekta sa mga iligal na bagay gaya ng droga. Ang isang matinong gobyerno ay tumutulong sa mga tao, hindi ang pagnakawan ang taong bayan through Pharmally scam. Ang matinong gobyerno ay makapilipino, tumutulong sa bawat mamamayan at hindi ipapapatay ang napakaraming mga inosenteng buhay. I feel sorry for this great cop, Colonel Asierto, na nagtatago sa ngayon. Dahil alam niya that President Duterte wants me killed, sabi nga niya. Alam niya na ipapapatay siya dahil sa kanyang nalalaman. Kagaya po sa nangyari kay Senator Leila de Lima, na kung saan siya ay ginawan ng mga kaso, and they even use yung mga tao sa bilibid, yung mga preso. Pareho din sa sitwasyon ni Colonel Asierto. Ginawan din siya ng mga gawa-gawang kaso para mapasama sa taong bayan si Asierto, para mabaliktad sa taong bayan si Asierto at siya ay maging masama. Pero sa angit po, ang tingin ko dito, si Asierto ang the good guy. Si Asierto ang nagsasabi ng katotohanan. Si Asierto ang dapat paniwalaan. Unti-unting lumiliwanag ang lahat. I'm glad na merong isang Risa Hontiveros, isang matapang na senadora at matuwid, kasama si Sen Gatchalian, at patuloy ang kanilang pag-iimbestiga tungkol po dito sa malawakang pogo sa Pilipinas.
Tayo din po ay nagpapasalamat sa kagitingan, katapangan ng mga congressman na nasa lower house na sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa war on drugs, sa peking war on drugs ng past administration. And things are getting clearer and clearer each day. Sana'y makita, mahubaran ng maskara ang mga taong nanloko sa mga Pilipino at sana'y mabigyan ng hustisya ang mga taong inabuso, ang mga taong pinagpapatay. Mga kababayan, sana'y suportahan po natin ang mga matitinong leaders ng ating bayan. Kagaya po nila Senator Risa Hontiveros. Malapit na naman ang eleksyon. Sana'y matauhan na tayo. Sana'y mag-isip-isip tayo. Huwag tayong magpapakatanga at magpapakabobo sa pagpili ng mga taong iluluklok, lalo na po sa Senado. Huwag pong iboto ang mga makaduterteng mga tatakbong senador. Huwag iboto ang mga re-electionistang makachina at traidor ng bayan. Huwag iboto tatakbong senador na pro-kibuloy. Bakit mo papanigan ang isang pastor kung ito ay isang masamang tao at gumawa ng alleged rape, sexual abuse? Maging smarte po tayo sa pagpili ng mga taong ilalagay po natin sa gobyerno. Huwag po tayong magpapadala sa pera-pera na yan. Tulungan natin. Umupo sa Senado si Attorney Toto Causing, isang taong matino, matuwid, matalino, dating abogado, at may pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. Tulungan natin ang Bunyog Party List na makapasok sa lower house at maging congressman si Attorney Enzo Recto sa tunay na pangalan na Attorney Ricky Tumorgo. Mga kababayan ko, marami pong salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat sa pagiging makabayan at pagiging isang mabuting Pilipino.